Ngayon po, pag-usapan natin mga kabunyog, nahuhubara na ang sindikato ni na Duterte, Bongo at Michael Yang. Ha? Nitong linggong ito, hanggang ngayong linggo, mga kabunyog, mula noong nakaraang linggo hanggang ngayon, ilang mga pagdinig sa Senado at Kamara ang nasasangkot itong si Michael Yang. Ayan, mga kabunyog. Una, maaalala nyo, lumabas yung balita tungkol sa Farmally noong nakaraang linggo. Mainit yung issue na yon. Yung kay lumabas nga uli si Dick Gordon eh. Ha? Lumabas uli si Dick Gordon. Bakit? Ay kasi lumilitaw talaga na sangkot si Duterte doon sa Farmally na yon. So mainit na issue yung Farmally. Pero sino ba ang tao ni Duterte na sangkot doon? Si Bongo saka si Michael Yang. Ayan, malinaw na. So doon sa Farmally, malinaw, involved si Duterte, involved si Bongo, involved si Michael Yang. Kahapon, yung komite ng House, yung House Committee on Dangerous Drugs ni na Congressman Ako at saka ni Congressman Ace Barbers, sinight in contempt si Michael Yang. Sinight in contempt si Michael Yang at pinapa-aresto ito. Bakit? Kasi hindi siya uma-attend doon sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs. Bakit na-involve si Michael Yang sa dangerous drugs? Kasi yung ni-raid na malaking bodega doon sa Pampanga, mga kabunyog, yung ni-raid na malaking bodega na nakunan ng bilyong halaga ng shabu doon sa Pampanga, ang naititrace ang pagmamay-ari nito nung bodega na yon, nalilink doon si Michael Yang. Kaya pinagpapaliwanag siya. O yan na ha. So dalawa na mga kabunyog ha. Dalawa na. Ngitong linggo lang na ito. Nung nakaraang linggo. Mainit na issue. Corruption Farmally. Sino yan? Duterte, Bongo, Michael Yang. Ngayong linggo, kahapon nga lang, sinight in contempt si Michael Yang. Bakit siya sinight in contempt ng House? Kasi nga, hindi siya uma-attend doon sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs. Bakit nasangkot? Ulitin ko. Bakit nasangkot sa dangerous drugs si Michael Yang? Nung ebidensya, yung bodega sa Pampanga na ni-raid, nakunan ng bilyong halaga ng shabu, natitrace ang pagmamay-ari kay Michael Yang. O yan. Yan, dangerous drugs yan ha. So dalawang issue. Corruption, yung Farmally, involved si Michael Yang. Yung dangerous drugs, latest lang yan, Michael Yang na naman. At sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros kahapon, tungkol naman sa Pogo, nalilink na naman si Michael Yang. Diba? Nalilink na naman si Michael Yang doon sa mga Pogo na yon, sa Pampanga, sa Tarlac. So yan na. Tingnan nyo ang picture na yan mga kabunyog. Anong nakikita nyo dyan sa picture? Sino yung naglalakad? Nasa gitna si Duterte, tapos si Bongo nasa pinakakanan. Sa pagitan ni Duterte at ni Bongo, yan si Michael Yang. Imagine nyo yan. Nauuna pa sa presidenteng lumakad. Ganyan ka-impluensya, makapangyarihan si Michael Yang sa panahon ni Digong, ni Duterte. Ayan. Kaya yung mga sobra ang mga pagkapanatiko kay Duterte, tingnan nyo ang ginawa ni Duterte sa panahon ng kanyang 6 na taong panunungkulan na mayagpag si Michael Yang. Ngayon, ang mga investigasyon ngayon sa Kamara at sa Senado, lahat nakapoint kay Michael Yang. Yung drugs, yung Pogo, yung corruption, o yan na. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ang nangyayari dyan mga kabunyog, panahon ni Duterte, si Michael Yang talaga, labas-pasok sa Malacanang. Labas-pasok sa Malacanang. At sa mga foreign trips ni Duterte, kasama lagi lagi si Michael Yang. O ngayon, ano ngayon ang nangyayari? Yung pangalan ni Michael Yang nababanggit doon sa ni-raid. Itong sinasabi kong drugs, hindi ito yung ni-reveal ni Asierto.
Kasi matagal na yang nalilink si Michael Yang sa drugs. Panahon pa, nire-reveal na yan ni Asierto. Pero itong nangyari, kaya nga nagpatawag ang House Committee on Dangerous Drugs ng hearing kasi nga napakalaki nung nakuhang drugs sa Pampanga. Yung bodega puno ng drugs. Ngayon, ngayon anong nangyayari? Tiningnan ngayon yung may-ari ng nasabing bodega na napagkunan ng shabu. Nalilink doon si Michael Yang. Kaya pinapatawag siya. Ng House Committee on Dangerous Drugs. Ngayon po yan, tinutukoy ko pong involvement ni Michael Yang sa dangerous drugs, hindi yung mga sinabi ni Asierto. Latest po yan. Latest po yan. Ni-raid yung Empire. Ano ba yon? Empire, ano bang pangalan nung building? Yung bodega? Empire nakapangalan, nakalink ang pagmamay-ari kay Michael Yang. Kaya pinatatawag si Michael Yang doon sa pagdinig ng committee sa dangerous drugs. Yung committee yan ni Barbers at saka ni Akop, hindi yan tungkol sa mga nakaraan. Yung sinasabi ni Michael Asierto, na noon pa alam niya na si Michael Yang ay involved sa drugs, hindi. Kaya pinapatawag si Michael Yang sa pagdinig ng kamera, latest na pangyayari. May nakuhang shabu, bilyon ang halaga sa isang bodega sa Pampanga. Mexico yata yun kung hindi ako nagkakamali. Mexico, Pampanga. So ngayon, dahil nai-involve si Michael Yang doon, sa kanya nalilink yung bodega na yung pinapatawag siya. Hindi siya umaattend. Kaya sinight siya ngayon in contempt. May warrant of arrest sa kanyang i-issue ang House. Kapag na-aresto daw siya, sabi ni Barbers, ipapakulong sa bikutan. Kaya abangan natin itong susunod na mga araw, si Michael Yang na tinatarget. Ngayon, yan yung tungkol sa drugs. Sa pagdinig naman ni Senadora Risa Hontiveros, nababanggit naman, nalilink naman si Michael Yang sa mga pugo. Sa sobrang yabang ni Duterte nung panahong presidente siya, garapalan na ang ginawa niya. Tingnan nyo. Sa mga lakad niya, sinasama niya si Michael Yang, hindi niya na tinago. Ayan, Sa mga foreign trips niya. Sa mga meeting sa Malacanang, kasama niya na si Michael Yang doon. Ginawa niya pang Presidential Economic Advisor. Ibig sabihin, kay Duterte, hindi niya na tinatago si Michael Yang. Samantalang marami itong mga illegal na mga aktibidad. Sabi nga ni Asierto, drugs. Tapos siguro nga, brainchild pa ni Michael Yang yung mga pogo na yan Kailan ba nagsimula ang pogo? Kay Duterte. Kanino kayang kaisipan yun? Malamang kay Michael Yang yun. Kasi alam ni Michael Yang ang lahat ng mga illegal na mga transactions So, panahon ni Duterte, pinabilo ang mga pogo. Kaninong brainchild, kaninong yon? Alam nyo, sa mga sugal, pag sa Pilipinas, pag sinabing sugal, ang mga matatalino diyan, genius sa mga sugal, si Atong Ang. Pero si Atong Ang kasi, ano lang yan, weteng, hay-alay, at saka itong isabong. Pero itong si Michael Yang, mukhang international ang alam nito. International. Nung maupo si Duterte, ayan, dinala sa buong Pilipinas ang mga alam na transaksyon ni Michael Yang. Yan ang pogo. Actually, sabi nga ni Risa Hontiveros kahapon, napanood ko yung pagdinig niya. Sabi niya, so lumilitaw pala dito, kahit yung pogo, kung mga taong involved sa pogo, involved din sa Farmally. Di ba mga kabunyog? Yung mga taong involved sa pogo, involved din sa Farmally. So sino ngayon ang naging supplier? Farmally. Ang problema sa Farmally, wala namang pondo. So sino ngayon ang nagpahiram ng pondo sa Farmally? Si Michael Yang. Sa tingin nyo doon, pahiram lang yon? Sus naman. Kalukuhan. Tayo pang lulukuhin. Pahiram lang yun ni Michael Yang. Kaya, yung Farmally na yon, yun ang supplier ng mga kailangang material saka mga equipment, saka mga kits, mga face mask tungkol sa COVID. Itong Farmally. Paano ngayon napili ang Farmally? Simple lang naman. Sino ang pumili sa Farmally?
yung procurement service of the DBM. Diba? Bakit yung procurement service ng DBM ang pumili? Ay kasi nga, yung DBM, yung Department of Health, si DOKE, yung 42 billion pesos na para sa COVID na mga pondo, transfer sa PSDBM. Okay? Matindi yon. Wala namang walang prosesong legal na dinaanan yung pag-transfer. Basta lang transfer ni DOKE galing sa Department of Health 42 billion transfer sa PSDBM. Sino ngayon ang head ng PSDBM? Si Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte, galing Davao. Diba? So nakita nyo na ngayon yung connect. Ito na ang conspiracy. O, tama si Alan Banda, napaklinaw. O, yun ang pinag-uusapan natin, formally yun. O, dito naman tayo sa Pogo. O, lumalabas na yung Alan Lim at saka si Michael Yang, mga involved sa Pogo. Nalilink ngayon. Yun na yung sinasabi ni Risa Hontivero sa investigasyon ng kanyang komite. Itong sila Alan Lim at Michael Yang, involved din dun sa Farmally. So, ibig sabihin yung Pogo at yung Farmally, magka-connect. Ha? Magka-connect. Ni-raid yung isang bodega sa Pampanga, kung may-ari ng bodega, nalilink na naman si Michael Yang. Drugs na naman yon. So, tatlong bagay. Korupsyon, drugs, Pogo. Michael Yang, Duterte, Bongo. O yan. Bingo. Di ba? Ganyan din dito. Sasabihin na naman, wala namang ebidensya kay Duterte. Ha? Wala naman daw ebidensya kay Duterte. Kita nyo naman. Ano pa ba naman yan? Di ba? Hindi pa ba yan patunay na si Michael Yang, si Duterte, sila Bongo ay close at may mga transaksyon? So, makakapasok ba yan sa Malacanang? Ha? Makakapasok ba yan sa Malacanang na tulad niyan kung hindi yan makapangyarihan sa panahon ni Duterte? Sos naman. Ay, sana kung gusto na nating mabago ang Pilipinas, tayong mga butanting Pilipino, magbago rin tayo. Magbago rin tayo. Ha? Ano na tayo? Matuto na tayo. Ano yan? Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, magpasalamat tayo na kahit papano nag-aaway ang Duterte at Marcos. Kasi kung hindi nag-aaway si Duterte at Marcos, hindi naman itong mga pagdinig na ito. Wala yan. Magkakaroon ba ng kanyang pagdinig sa kamera? Wala. Wala yan. Pero ngayon, dahil magkaaway ang Marcos at Duterte, yan, nagkakaroon ng pagdinig ngayon at na-cite in contempt si Michael Yang. Sana naman, ito namang mga autoridad, ang PNP, ang CIDG, gawin naman nila. Ang dami ng mga may kaso. Tulad ni Kibuloy, hindi man lang naaaresto. Ngayon, ito na naman, na-cite in contempt si Michael Yang. Dapat niyan, arestuhin na nila. Si Alice Guo, na-cite in contempt din. Arestuhin na nila yan. Diba? Arestuhin na nila yan. Kung hindi nila yan maaresto, anong silbi ng gobyerno? Mga kabunyog, mga kababayan. Ako po, sinusubaybayan ko ang mga nangyayari sa bansa natin. Ina-analyze ko, pinapakita ko. Kasi kailangan kong makatulong para mamulat ang ating mga kababayan. Dito sa ginagawa ko, ako, hindi naman ako nagmamaritis, ako pag nagsalita ako, talagang pinag-aralan ko yan. Mga kabunyog, pakishare nito para malaman ng ating mga kababayan. Actually, tama ka Kabunyog Owen Gilino. At, hindi, si Bakir pala. Blessing sa bansang away ni Duterte at ni Junior. Actually, blessing talaga. Yun na nga, God works in mysterious ways. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ito po uli si Atty. Ricky Tumutorgo, Enzo Recto. Mga kabunyog, mga kababayan, sa 2025, Bunyog Party List na po ang iboto ninyo. Mabuhay po! May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.